O eto, mga banateros, breaking news. May mga balibalita na may isusunod na naman na senador na ipapakulong ng Administrasyong Marcos. Ang tanong, sino kaya ito? May dalawa or isang senador na itutulad kila Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa. So sinong senador ito? Alalahanin ho natin na kailangan nilang bawasan ng boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So nakikita naman natin sa iba't ibang mainstream media at sa mga anti-Duterte na pinupush nila na kahit hindi daw mag-16 vote or mahigit pa, kailangan daw ma-impeach si VP Sara Duterte. So may posibilidad na totoo nga na may ipapakulong na naman na isang senador. So sino kaya ito? So dalawang senador or isa. At ang nakikita ko dito, kung hindi si Senator Robin Padilla, ay si Senator Bongo. Kamakailan lang, diba, nilabas ni Congressman Pulong Duterte na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. So ito naman si Senator Robin Padilla, mukhang bubuhayin nila yung dating kaso. Or baka gawa na naman nila ito ng kaso. Alam nyo naman yung administrasyon, alam nyo naman yung mga anti-Duterte, kahit na wala ka namang ginawang masama, kayang-kaya kanilang sampahan ng kaso na gawa-gawa lang. Katulad na lang yung ginawa nila kay Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Jinggoy, kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Rodante Marcoleta. So, pwede din nila yung gawin sa iba pang mga senador. Intindi, no? Para lang makuha nila yung kanilang kagustuhan na ma-impeach si VP Sara Duterte, gagawin nila to. No, na kahit sabihin na natin doon pa lang kay Senator Bato de la Rosa, biruin mo ang warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi naman galing sa Korte Suprema. Wala ngang kasong naisampa dito kay Senator Bato de la Rosa pero nagka-warrant of arrest. So doon pa lang sobrang labo na. At ito pa yung kay Senator Rodante Marcoleta na ibinibintang nila. Halos lahat naman ng mga senador, halos lahat naman ng mga politiko ay may campaign donation na di hamak na mas malalaki. 'Di ba? Di ba dati may balita na nakatanggap ng tig 50 million di umano yung kampo ng senatorial candidate ng Bagong Pilipinas ni Marcos Jr. So bakit hindi iniimbestigahan nyo kung totoo man yun o hindi? Diba? So grabe talaga. Sobrang tindi ng kanilang mga ginagawa para lang hadlangan etong mga senador na maaaring humadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga, kasi kung titignan nyo, may mga congressman na kung umasta parang sure na may impeach si VP Sara. So magiging sure lang yan kung babaliin nila yung konstitusyon, kung babaliin nila yung batas. At palagi naman nila ginagawa yun, di ba? Palagi naman nila ginagawa yun. Biruin mo, nire-respeto nila ang ICC warrant, wala naman jurisdiction niya sa bansang Pilipinas. So doon pa lang maling-mali na. Diba? So hanggang ngayon nga hindi pa nga bumabalik ang Pilipinas sa makipag-ugnayan sa ICC. So bakit nila i-respeto yung arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? So malamang sa malamang talagang tutuluyan pa nila itong natitirang mga senador. At isa na rin dyan siguro baka si Senator Alan Peter Cayetano, dahil alam naman natin na kapag bumanat, pag naglabas ng opinion si Senator Alan Peter Cayetano, talagang nasusupalpal at napapahiya sila. Diba? So talagang may posibilidad na may isusunod kay Senator Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa at kay Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, papayag ba kayo mga banateros? I-comment nyo nga dyan sa baba. Oh, wow na wow. Eto mga banateros, may ilalabas daw ang mga anti-Duterte na matinding ebidensya sa darating na hearing sa impeachment. May ilalabas daw. Ano kaya itong ebidensya na ilalabas nila na hindi nila isinapubliko? Hindi pa nila sinasabi. So, hindi syempre hindi na tayo magugulat dito sa mga hinayupak na to na kung may nilalabas silang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na kapag baka may hawak silang peking Mary Grace Piatos, o kaya baka ilalabas na nila si Madriaga, o kaya baka makumbinsin na nila yung sheriff na sinapak dati ni Vice President Sara Duterte. Pero eto nga, may mga ebidensya daw na ilalatag na talagang isa sa mga magpapabagsak o magpapatunay na sa mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na naman kayang pakuluto? Alam nyo, ilang taon nyo nang ginagawa ang paninira sa mga Duterte. Hanggang ngayon, mas dihamak na lumalakas etong si VP Sara Duterte kaysa kay Marcos Jr. Tignan nyo, laglag yung tuka ng ratings nung amo nyo. Nakakaya, akala ko ba milyon-milyon ng loyalistang tanga? Diba? Akala ko ba, green nyo partida. Nagsanib puwersa ang mga kakampwet.
mga dilawang tae, tapos mga pulangaw. Tapos ngayon hanggang ngayon wala pa rin kayo binatbat. Lagi lang yun, kakakahiya. Pwe! Lagi lang yun, di ba mga banateros? Tayo, Duterte supporters lang. Yun lang, wala nang iba. Di ba? So, yung bossing nila hindi makakuha ng talagang mataas na trust rating sa bawat Pilipino. Na kahit nagkampi-kampi na etong tatlong perwisyo sa bansang Pilipino. Perwisyo mga yan, puta. Ano ba nagawa ng mga yan? Aber, anong nagawa ng mga dilawan? Anong mga nagawa ng pinklawan? Aber, kung usapang lang naman, kung usapang confidential fund lang. Dati, nung Vice President pa lamang si Leni Robredo, nangingiyan ng halos 900 million. Samantalang, kay BP Sara is 125 million. Pinagsisiksikan pa nila yun. I-research nyo. May kita nyo dyan kahit sa Google. Sa Google, ilagay nyo dyan kung magkano yung hiningi ni Leni Robredo na confidential fund or ng Vice President budget, Office of the Vice President. Tingnan nyo. Nihamak na sobrang laking yan. Pero, di ba? So, alam nyo, kahit ano pang ilabas nyo, kahit si Lapu-Lapu pa yan, si Magellan, kahit may makuha kayong magpanggap bilang Mary Grace Piatos. Nako po, hanggang ngayon, dihamak na mas sobrang lumalakas pa si BP Sara Duterte. Aminin nyo, hindi nyo kaya mga Duterte. Kaya nga nagtulong-tulong kayo diba? At alam din naman namin ang playbook ng kakampi at mga dilawan na kapag napabagsak na nila ang mga Duterte, ay susunod din nila si Marcos Jr. Kaso, hindi nyo kayang gawin yun. Diba? Hindi nyo kayang gawin na mapabagsak si BP Sara. So, siguro baka kaya nyong pabagsakin ang mga Marcos. Pero wala naman na supporter ang mga Marcos ngayon Diba trust rating yan, di makakuha supporters pa kaya. Marami silang trolls. Trolls marami, pero yung lehitimong legit na mga supporters, wala na. Yung mga pulangaw, wala na. Kahit yung mga pinklawan, mga dilawan, hindi naman yung kakampi sa mga pulangaw. Hanggang ngayon, nagpaplastikan lang naman yan sila. Kaya kung ano man yung ebidensya na ilalabas nyo, laban kay Vice President Sara Duterte, nakahanda ang Pilipino, na hindi kayo paniwalaan. Mga banateros, napanood nyo na. Napanood nyo na yung viral ngayon, yung trending ngayon, na mga MMDA, na pinagpupulot ng mga basura sa mga kanal-kanal. Although, tama naman yun, kahit ako gagawin ko din yun, walang problema doon. Hindi natin binabanatan yung mga namulot ng basura. Nakakahawa lang mga banateros dahil ni ultimong gloves, hindi man lang sila binigyan. Ni ultimong bota, hindi sila binigyan. May nabibili sa na pang clip sa mga basura. Marami yan nabibili si Shopee. Sa panahon natin ngayon, high-tech na. Ang daming posibleng mabili para makaiwas na masugatan yung kamay, madumihan. Kasi baha nga yan, diba? Excuse me, nadighay pa ako. Diba? So dito lumalabas mga banateros na mga kabiyaya. Alam mo yun, para lang mapaganda yung imahe. No, hindi ko hindi ko binabanatan dito yung mga taong namulot or naglinis ng basura. Sa tutusin nga po ay naaawa nga ako. Dahil yung ultimong bota, kapote, wala man lang binigay. Diba, biglang inutusan yung mga tao doon na, hoy, magdampot kayo doon tapos videohan para kabiliban tayo ng taong bayan. Pero hindi mo inisip na pwedeng magkasakit yung mga yon. Ang tindi, ang laki-laki ng pera na nawawala sa pondo ng taong bayan. Sige, sabihin na natin na inuutos nyo sa mga MMDA, traffic enforcer, or sino man, barangay tanod, sweeper, yung paglilinis, pagdudukot ng basura sa mga imbornal. Pero sana naman, sino lang ba yung kapote, gloves, bota na maibigay nyo sa kanila? Kapag nagkasakit ba yung mga yan, paano yung mga pamilya nila? Buti sana kung yung mga sahod nila ay kahit na wala silang trabaho or hindi sila makapasok, ay may sahod pa rin sila. Ay hindi naman. Grabe, Ganyan mga banateros yung nangyayaring korupsyon sa bansa natin. Imbis na, alam niyo na sa totoosin lang, kinabiliban ng bawat Pilipino yung ginawa ng mga MMDA. Kaso sobrang naawa ang mga netizen kasi ni kapote, ni gloves, wala man lang ibinigay sa kanila. Sobra, grabe. Kaya nga, totoo yung sinabi nila na kung sila Pastor, Pangulong Duterte, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at iba pang mga kilalang personalidad, ginigipit at hindi pinapahalagahan ng Administrasyong Marcos. What if pa tayo ng mga ordinaryong Pilipino, kagaya na lang ng mga tao na yan, di ba? Gagaya na lang ng mga tao na yan na inutusan basta-basta kahit na magkasakit, walang pakialam ang Administrasyong Marcos. O baka sabihin ng mga basher, ba't hindi si Tory ang sisihin mo? O ngayon, tanong dito, bakit tayo mo magsumbong kay Tory? Sabihin mo kay Tory, at eto, sinasabi ko rin, na sabihin niya kay Marcos Jr. na ayusin niya naman yung ganyan. Kawawa yung mga tao.
Kung tayo nakabat pag nagkasakit yung mga yan, alam naman natin yung sakit sa baha, di ba? Alam natin yung makukuha ang sakit. Nahawa lang ako sa mga kababayan natin na ganyan lang kaliit tignan or ganyan lang kaliit sila. Alam mo yun, yung sobrang parang walang kwenta. Sige, maglinis kayo dyan kahit maulanan kayo, kahit na mabubog kayo dyan, kahit na masugatan yung kamay nyo, matetano din, wala kaming pakialam. Ganun yung pinapahiwatig nila doon sa mga video eh. Diba? Tingnan nyo, basang-basa yung mga kababayan natin, no? Nagdadampot ng basura sa mga imburnal. Grabe, ang tindi po tayo na. Ewan ko na lang kung gaano katindi or gaano nyo matitiis at gaano nyo nalulunok, lalong-lalo na doon sa mga basher, na ganito ang ginagawa ng Administrasyong Marcos sa mga kababayan natin. So, bagyo na naman, baha na naman sa Pilipinas. Ikaw naman kasi na bagyo ka, ulan ka, ilang beses ba naming sasabihin na magpa-schedule or magpaalam ka sa aming Pangulo na si Bongbong Marcos? Ang tigas din ng mukha mo eh. Ang inantong hype pa to, hindi ka marunong makinig. Ilang beses na sa'yo na sinabi ni Marcos Jr. na magpa-schedule ka kada pupunta ka ng Pilipinas. Tuloy, hindi na naman yan makakapaghanda. Magtatanong na naman yan kung ano yung gagawin niya. At malamang sa malamang, yung garapatan niya na si Auntie Claire, isisisi na naman sa mga Duterte yung mga pagbaha na yan. Pangulong Bongbong Marcos, etong bagyo na to, anong to? Aksyonan mo to. Kasuhan mo ng plunder. Oo, binabastos ka na eh. Diba? Labag na sa konstitusyon ng ginagawa nitong bagyo na to. Hindi nagpapaalam sa'yo. Tingnan mo sa Maynila at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Baha na naman. Kung nagpaalam sana sa iyo yan at nagpa-schedule sa iyo yan na pagpunta niya rito sa Pilipinas, di sana walang baha ngayon, di ba? Kasuhan mo yan kasuhan mo yan, Pangulong Bongbong Marcos, na nanawagan kami sa iyo. Kasuhan mo yung bagyo na yan, kasuhan mo ng plunder para may kasama doon si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Wala. Sobrang nakakabastos na yung ginagawa niya sa'yo. Hindi siya marunong rumispeto sa'yo. Sinabi mo yan dati, di ba? Na sana ay magkaroon ng schedule ang bagyo dito sa Pilipinas. Anak ng dating kami nga eh. Di ba? Nung galing kami sa China, pag-uwi namin ng Pilipinas, anong ginawa namin? Nag-passport, di ba? So, kailangan ganun din tong bagyo na to. Alam mo, Pangulong Bongbong Marcos Jr., sisisihin ka na naman ng taong bayan dahil dito sa baha na to. Kaya kung ako sa'yo, kasuhan mo ng plunder, no bail dapat no bail. Bagay yung plunder ay no bail naman yan. So kasuhan mo yung bagyo na yan, Pangulong Bongbong Marcos. Iba na. Oo, kasi mahihirapan, may stress. Magkukulong ka na naman sa kwarto at kung ano-ano na naman hihigupin mo doon. At kapag kung ano-ano na naman mahigop mo doon, kung ano-ano na naman sasabihin mo sa interview at kung ano-ano na naman maiisip mo at kung sino-sino na naman ang kakasuhan mo, kaya huwag ka magpaka-stress tuloy, magpaka-stress Pangulong Bongbong Marcos, mahal ka ng mga loyalistang tanga. Shoutout doon sa mga senador na mga BBM senators. Ipatawag nyo to sa hearing, etong bagyo na to. Erwin Tulfo, total, ayaw mo naman ipatawag o ayaw mo naman paimbestigahan yung flood control scam dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay pinamumunuan mo at kayo ni Gatchalian. Eto na lang gawin mo kahit paano, may pakinabang kami sa'yo. Ipatawag mo etong bagyo na to at kausapin ng maayos, imbestigahan ng maayos kung bakit wala siyang schedule dito sa Pilipinas. Shoutout dyan sa Congress, sa House of Representatives, kailangan pag-usapan nyo to sa presko nyo. Hindi pa pwedeng hindi. May stress ang inyong bossing na si Bongbong Marcos. Kaya kailangan ipatawag nyo at magkaroon ngayon ng preskon kung paano solusyonan na magpa-schedule yung bagyo, yung ulan para maiwasan ng baha dito sa Pilipinas. Doon din kay NBI Director Attorney Matibag. Padalhan mo ng supwen na to. Hindi tama to. Kami lang lagi, mga DDS vlogger, mga supporters lang ng mga Duterte, ang papadala nyo ng supwena. Padalhan nyo rin tong bagyo na to. Hindi ba pwede to? Kabastusan to sa ating presidente. Yusek Claire Castro. Magkaroon ka rin dapat ng preskon. At isisi mo na naman sa mga Duterte na kung bakit hindi nagpapa-schedule etong bagyo pag pumupunta ng Pilipinas. Sabihin mo na kaya ginagawa to ng bagyo dahil sa nakaraang administrasyon. Kailangan agapan nyo to at sabihan mo na rin yung yung jowa, yung baby boy ni Ma'am Sitars na paligiran to ng mga kapulisan. Para hindi ang tangina namimihasa to binabastos kayo. Ayop na bagyo to. Napakabastos. Wala kang pakundangan. Nangina mo stressin mo na naman si Marcos Jr. Kakamot na naman sa ulo niya kung ano yung gagawin niya. Ilang beses ka nang sinabihan na kahit pupunta ka dito, magpa-schedule ka. Ina ka, di ba? Hindi mo magawa-gawa. Simple-simple nun. Basa na ako ng pawis. Kakagaling ko lang sa trangkaso, mabibinat na naman ako nito Wow! Paldo na naman sila. Bakit? Kasi eto nga, 2027,
National Budget Proposal. Aba, puta nila, tiba-tiba na naman yung mga ulo po nga. Tiba-tiba na naman yung mga hinayupak, may 2027 national budget na naman. Eh, ang tanong, kamusta na yung 2026 national budget? May napapala ba tayo doon? Di ba, 6 trillion yun na para sa edukasyon. Ang tanong, may mga bagong eskwelahan ba na naitayo? May mga bagong proyekto ba para sa mga mag-aaral na naipatayo ng Administrasyong Marcos? Ako'y nagtatanong lamang. No, eto